Sa ilalim ng gintong liwanag ng malalaking chandelier, ang bulwagan ay tila isang mundong walang kapintasan. Mga kristal na baso na kumikislap, mahihinang tugtugin na dumadaloy sa hangin, at mga ngiting pinipilit manatiling perpekto kahit pahalatang may itinatagong lamat. Sa gitna ng lahat ng iyon, nakatayo si Lixia, tahimik, tuwid ang likod, ngunit ang kanyang mga daliri ay bahagyang nanginginig habang hawak ang manipis na stem ng kanyang wine glass. Ang liwanag na tumatama sa kanyang mukha ay hindi sapat upang itago ang pagod na nakaukit sa kanyang mga mata. Isang pagod na hindi nagmula sa gabing iyon, kundi sa dalawang taong unti-unting pagkapunit ng kanyang dignidad. Naririnig niya ang bulungan sa paligid, mahihinang tinig na parang alon na paulit-ulit bumabangga sa kanyang pandinig. Mga tanong, mga paratang, mga panghuhusga. Hindi niya kailangang lumingon upang malaman kung sino ang pinag-uusapan nila. Sanay na siya. Sa bawat pagtitipon, sa bawat pagkakataon na kailangan niyang ngumiti bilang asawa, alam niyang isa lamang siyang dekorasyon. Isang pangalan na idinugtong sa maling lalaki. Isang papel na ginampanan ng walang pahintulot. Mahal, buti na lang dumating ka. Biglang bumasag sa kanyang pag-iisip ang boses ng kanyang asawa, si Luzolin, habang lumalapit ito na may kasamang babae. Ang babaeng hindi na niya kailangang hulaan kung sino. Ang pabango nito ay mas matapang kaysa sa kanya. Ang mga mata ay may kumpiyansang hindi kailanman naging kanya sa loob ng relasyong iyon. Huwag kang mag-alala, dagdag pa nito. Tila may bahid ng panunuya, nandito ako. Hindi siya makakagalaw sa'yo. Hindi agad sumagot si Lixia. Tinitigan lamang niya ang kamay ng lalaki na bahagyang nakaangkla sa baywang ng ibang babae. Isang simpleng kilos na sapat upang sirain ang anumang natitirang ilusyon. Sa loob ng 2 taon, tinanggap niya ang katahimikan, ang distansya, ang malamig na kama at ang mga gabing puno ng tanong na walang sagot. Ngunit ngayong gabi, sa harap ng napakaraming mata, tila may kung anong naputol sa loob niya. Isang manipis, ngunit matagal nang nakaunat na hibla ng pagtitiis. Kung gusto mo ng dignidad, marahang sabi ng lalaki, bahagyang lumalapit upang hindi marinig ng iba, ngunit sapat upang maramdaman niya ang lamig ng tono nito. Huwag mong kalimutan ang lugar mo. Binigyan lang kita ng pangalan. Huwag ka nang umasa sa iba pa. Ang mga salitang yon ay hindi bago. Ngunit sa gabing iyon, parang may kakaibang bigat. Marahil dahil sa paraan ng pagbitaw, o marahil dahil sa wakas, handa na siyang marinig ang totoo. Huminga siya ng dahan-dahan, pinipigilan ng anumang emosyon na gustong sumabog. Sa paligid, patuloy ang musika, ang tawanan, ang mga basong nagkakatamaan, parang walang nangyayaring pagkawasak sa gitna ng engranding eksena. Ano ang dapat kong ikahiya? Sa wakas ay tanong niya, hindi mataas ang boses, ngunit sapat upang marinig ng mga pinakamalapit. Ang kanyang tingin ay diretsyo, walang pag-iwas, at yun ang unang pagkakataon na hindi siya umatras. Asawa mo ako, hindi ba? O yun din ba ay isa lamang palabas? May ilang napalingon. Ang bulungan ay bahagyang lumakas. Nakita niya ang bahagyang pagigting sa panga ni Luzolin, ang mabilis na sulyap ng kabit nito sa paligid, at ang halos hindi mapigilang galit na pilit nitong tinatakpan ng ngiti. Ngunit bago pa man ito makapagsalita, may ibang presensya ang unti-unting lumapit. Isang presensya na tila kayang patahimikin ang buong silid kahit hindi pa ito nagsasalita. Hindi agad lumingon si Lixia, ngunit naramdaman niya yon. Ang pagbabago ng hangin, ang biglaang pagbagal ng ingay, ang kakaibang tensyon na hindi niya maipaliwanag, ngunit pamilyar sa kanyang balat. Parang isang alaala na matagal niyang pilit nililimot, ngunit kusang bumabalik sa sandaling hindi niya inaasahan. Nang sa wakas ay naglakas loob siyang tumingin, doon niya siya nakita. Matangkad, tuwid ang tindig, at ang mga mata ay malamig, ngunit may nakatagong lalim. Isang lalim na tila kayang hilahin ang kahit sinong tumitig ng mas matagal kaysa sa dapat. Ang kanyang presensya ay hindi nangangailangan ng pagpapakilala. Sapat na ang paraan ng pag-iwas ng iba, ang bahagyang pagyuko ng ilan,
ang biglaang pag-iingat ng mga salita sa paligid. Sa isang iglap, nagbalik ang isang alaala. Ulan na bumabagsak sa madilim na gabi, isang silid na halos walang ilaw, at ang init ng isang yakap na hindi niya kailanman naintindihan kung bakit hindi niya makalimutan. 2 taon na ang lumipas, ngunit ang pakiramdam ay tila nakaukit pa rin sa kanyang balat, parang isang lihim na siya lang ang may dalang bigat. Ang babaeng iyan, malamig ngunit malinaw ang boses ng lalaki nang sa wakas ay magsalita, sapat upang tumigil ang mga bulungan. Aapihin mo? Hindi iyon tanong na naghahanap ng sagot. Isang pahayag iyon, isang babala. Naramdaman ni Lixia ang bahagyang pagbilis ng tibok ng kanyang puso, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa kakaibang halo ng damdamin na hindi niya maipaliwanag. Galit, pagkalito, at isang uri ng ginhawa na ayaw niyang tanggapin. Dahil kung may isang bagay siyang natutunan sa nakaraang 2 taon, iyon ay ang huwag umasa sa kahit sino, lalo na sa isang lalaking tulad niya. Ngunit sa sandaling iyon, habang ang lahat ng mata ay nakatutok sa kanila, habang ang liwanag ay tila mas lalong luminaw at ang ingay ay unti-unting nawala, may isang bagay na hindi niya maitatanggi, na ang gabing iyon, na nagsimula bilang isa na namang eksena ng kahihiyan, ay unti-unting nagiging simula ng isang bagay na hindi na niya kayang kontrolin. At sa kaibuturan ng kanyang puso, kahit pilit niyang itinatanggi, may isang tanong na dahan-dahang umuusbong kung hanggang kailan niya kayang tumayo ng mag-isa at kung sa pagkakataong ito, handa ba siyang tanggapin ang kamay na muling lumalapit sa kanya, kahit pa alam niyang maaring ito rin ang dahilan ng kanyang tuluyang pagkawasak. Kung ay trong kan fong jo, to sudam tuman sau kau noi kwan guay janong kia. No da chin kong ki, kung jang da chong truok su hien dien kuaan. Kon Lixia thi jung yen, liru trong tay jai jat kswang tuluk na umma. Chin ko kung kong no. Chibiet rang hiptim min, jang shamlay mot kash kila. Kong fay vi bintin ma vi mot kamgyas kwentuog jang so. Tu kamgyas mako jang ko shon bui suot hainam, kwanong lay jang tung shoot mot troy len, duay an jen ruk rovan hong, ahnin soy moy sung kwan. Luzolin kuy, nhong nu kuy jo kong nangag. An matloy len, sukoy shuroret kibichen ngang. Hanoy jayla shuyen giajin. Kong lin kwan jen ngoyin guay, nhong loy kon chua dut di anin kwa an goy jan ong kia jang kien hanim lang. Kong fay vi biduan at kong kay malavi motloy ap lakvohin. Tukuyan luk kong kan fay chong min nong ay kong kamhan, jiyuk. Vachin kwan kak jo. Moin goy jo hiu rangkan kan trong kan fong nai jan thay joy. Lixia kong kwe sangan hanggay. Nhong ko kamhan ro rangan mat ay zang jat len min. Kong epbok, kong voy vang. Chila mot su hien dian ben bikien. Kukong ka de gia von hu kong ganton tay. Vajiao jok hien ko chiu. Boy vi ko get kam gias bin hin tao. Ket vi ko ay John ho jen mot fiendan ban ko amin. Makino ko kong mon kwenji. Konoy min kong en kan giup jo. Gyong kong lon hung juro. No ta jang ko giulay shoot kiem suat koy kung. Nungan si hoy lay mot kaurat ne. Na jen mos ganutan vau kong ki. Rang ko jang tran kay gi. Sudat hay shin bantan min. Wakaw hoy jogyong. Kumotvet kat mong hong sao. Kong jawang gay lapto kun hong jukien ko kong de fatlo. Kukway sang hinan lukjo. Lanjaw tien tuk sujoy dien. Wakwan kasan mat chamnhaw. Tat kan hong gikoko gyubong trong hainam kwa duong. Nu chow jaw. Kong fay viyo joy mavikwaro rang. Rojen much kong de funhan. Boy an madjo kong gyong bat ki ay trong kan fong nai. Kong ko gia tao. Kong ko kin thuong, chiko motugi jovo ang goy hiem wa kien jin. No ti an jam biet troket kakwa moy tu, kong van chap nan buok vau. Konoy kong kwen an. Kong no an. Kao noy nang he kovedut kwat nung shin ko kung biet no thiw suknang. Boy niu dat su kong lien kwan. Try tim ko ja. Kong fan ong nihakuvay. Vaan chikwerat ke. Hoy layrang niu kong kogi. Tay saw ko lay kong damhin an lauhon,
Một kau hoi John gian nung lai kien ko kong traloy juok. Boy kau traloy kwaro. Koso, kong fai soan. Masochin ki uchmaan mang Theo. Ki ut jo kong rorang hoan toan. Kila nhong man voroy rak. Kon mua jem. Kwa kin fu song. Hoi thogan jen muk kong de fan bietran gyoy. Mot kai om vua salavwa. Antoan jen kuhiu. Wakam giach ki jo. Rangko kong kon fai gong min lamay kachin guay chin min. Chitrong mot kwan kakanggan wiroy bian mat. Jelay mot kwang trong makko jamat rat lauje. Giavon hakuno chua tung tontay. Nong bay giyo. Ki ane jong trok mat ko. Huang trong jo kong kontrong nua. No juo klap jay bang shin su hien dien kuwaan. Hien ko kong da tiep tuklua doy bantan. Gyong kwa mot ngoy lon toy chen vao. Koksua diu tin hin. Hang liksya katngang. Kong fai vi nong gian ma vi. Ko jang kwa met voy viek fai giu da dien shonggoy kach. Trong kichin min bit chajap. Valan nai. Ko kong mon im lang nua. Ko yeu kau noi ro rang. Kong vong vo. At mat huang sang ve fia luzolin. Wakihan noi rang. Kwak honhan. Nangay tu jaw jan la sailam. Ko chihit mot hoin he. Kong kon jaun hutruok. Boy kon hang vet thuang kikeo dai kwa lao se kong kon kin goy tagaw tetnua. Chijelay mot kwang tronglan hlio. Ko jap lai rang. No jan hu vay thi. Jong tiep tuknua. Giong bintin jen mukchin ko. Kung batngo. In huda koy kung ko kongi buok rakoy vay dian mamin bi buok. Vasong kwan. Hang tiyan kong ditam lay noy len. Hang lan nai kong kon kien ko kuchiu. Boy vilan siyaw tien. Ko kong kon jung o vitri bifan. Set majang tu kuyet jin. Ngoy janong kia van jung ben kan. Kong chen va onua. Nhong kong roy ji. Nakumot kay bong bong shagma ko kong. Yu kaun hong lay kong. De funhan su tontay. Vashin jiu jo mo la thukin. Ko daw jong. Boy ko kong kwen voy viek ko ay jo jong be piamin. Makong joy hoy jiu kien. Trong kwan kat ngan ngui jo. Giwa an jen van hang. Antangan hin. Liksian hanra. Mod jiu mako kong gine pon pumon tuan han. Jem na kong kon chila mod boy tiek jay gia doi nua. Majang dan trotan mod buo kong goat. Mod rana gyoy mong manah giwa. Kwa kuma ko jan chujang va motu. Gijo chua rohin dang fia truok. Vajio jang son hat kong faila. Sutay joy jo. Mala viek ko kong shakmin ko ju kan jamje tu shoy no lanua. Pagkatapos ng gabing yon, hindi agad umalis si Liksha sa bulwagan. Bagkus na natili siya roon ng mas matagal kaysa sa inaasahan niya. Hindi dahil may hinihintay siya, kundi dahil pakiramdam niya ay may bahagi ng sarili niyang naiwan sa gitna ng mga ilaw, mga bulungan, at mga matang patuloy pa ring sumusunod sa bawat galaw niya kahit tila nagkukunwaring wala na silang pakialam. Ang musika ay bumalik sa dati nitong ritmo. Ang mga tao ay muling ngumiti. Nagtagay, nagkunwaring walang nangyaring tensyon, ngunit para sa kanya, malinaw na hindi na maibabalik ang dating katahimikan dahil sa unang pagkakataon, hindi siya ang unang umatras. At yun pa lamang ay sapat ng baguhin ang tingin ng lahat sa kanya. Habang naglalakad siya palabas, marahan ngunit diretsyo, naramdaman niya ang mabibigat na titig sa kanyang likuran. Ang mga tanong na hindi pa sinasabi, ngunit malinaw na umiikot sa isipan ng bawat isa. Kung sino ang lalaking yon, bakit siya nakialam? At higit sa lahat, ano ang tunay na relasyon nila? Ngunit hindi na siya lumingon. Dahil kung gagawin niya iyon, baka muli siyang bumalik sa dating sarili na sanay magpaliwanag kahit wala namang nakikinig. Sa labas ng gusali, sinalubong siya ng malamig na hangin ng gabi, may bahagyang amoy ng ulan, kahit hindi pa ito bumabagsak, at doon, sa ilalim ng mga ilaw na mas mahina at mas totoo kaysa sa loob, saka lamang siya huminga ng malalim, parang ngayon lang niya pinayagang bumalik sa normal ang kanyang katawan. Ngunit bago pa man siya tuluyang makalayo, naramdaman niya ang presensya na pamilyar na ngayong hindi na niya maikakaila. At kahit hindi siya lumingon, alam niyang siya iyon.
Nakatayo sa hindi kalayuan, hindi nagmamadali, hindi rin umaalis. Parang hinahayaan siyang pumili kung haharap ba siya o tuluyang lalayo. Hindi mo kailangang sundan ako, sabi niya sa wakas, hindi tumitingin. Ngunit sapat ang lakas ng boses upang marinig. Ilang segundo ang lumipas bago sumagot ang lalaki. At sa pagitan ng katahimikan na yon, naramdaman niya ang kakaibang tensyon, hindi tulad ng kanina na puno ng mata ng ibang tao, kundi isang mas tahimik, mas personal na bigat na tila nakatuon lamang sa kanilang dalawa. Hindi kita sinusundan, sagot nito. Kalmado, halos walang emosyon. Ngunit may lalim na hindi niya maipaliwanag. Hindi lang ako sanay na pabayaan ang isang bagay na hindi pa tapos. Bahagyang kumunot ang noo ni Lixia at doon na siya napalingon, diretso sa kanya, at muli, ang parehong pakiramdam ang bumalik. Parang may bahagi ng oras na humihinto sa pagitan nila, na ang lahat ng nangyayari sa paligid ay nawawalan ng halaga. Wala nang dapat tapusin, sagot niya, mas mabilis kaysa sa inaasahan niya, na parang gusto niyang putulin ang usapan bago pa ito lumalim. Kung ano man ang iniisip mo, mali iyon. Hindi agad sumagot ang lalaki, bagkus tinitigan lamang siya ng mas matagal. At sa titig na iyon, walang pilit, walang galit, ngunit may isang uri ng katiyakan na tila hindi natitinag kahit anong sabihin niya. 2 taon. Sa wakas ay sabi nito, dahan-dahan, parang binibilang ang bawat salita. Akala mo ba ganoon kadaling burahin ng isang gabi? Ang puso ni Lixia ay bahagyang lumundag, hindi dahil sa sorpresa, kundi dahil sa paraan ng pagbanggit nito, na parang ang alaala ay hindi lamang isang aksidente, kundi isang bagay na may kahulugan na matagal na niyang tinatanggi. Isang aksidente iyon, mariin niyang sagot, pilit pinapatatag ang sarili, at tapos na iyon. Para sa'yo, sagot nito agad. Hindi tumataas ang boses, ngunit mas naging mabigat. Pero hindi para sa akin. Tahimik siyang napatitig. At sa sandaling yon, naramdaman niya ang bigat ng pagkakaiba ng kanilang pananaw. Kung paano ang isang bagay na pilit niyang tinuring na pagkakamali ay maaaring naging simula para sa iba. At iyon ang mismong dahilan kung bakit mas gusto niyang itanggi ang lahat. Dahil kung tatanggapin niya kahit kaunti, kailangan niyang harapin ang mga tanong na hindi niya kayang sagutin. May asawa ako, sabi niya. Mas mahina na ngayon, ngunit hindi dahil sa pag-aatubili, kundi dahil alam niyang iyon ang huling pader na maaari niyang gamitin. Ano mang meron noon, wala nang puwang ngayon. Ngumiti ng bahagya ang lalaki, ngunit ang nangiting iyon ay hindi masaya. Parang isang tao na matagal nang alam ang magiging sagot, ngunit pinili pa ring itanong. Kung ganoon, sabi nito, bahagyang lumapit, sapat upang maramdaman niya ang presensya nito, ngunit hindi sapat upang siya ay umatras. Bakit hindi ka masaya? Hindi siya agad nakasagot dahil ang tanong ay masyadong diretsyo, masyadong totoo, at wala siyang maihandang sagot na hindi magiging kasinungalingan. Sa loob ng 2 taon, natututunan niyang itago ang lahat, ang lungkot, ang galit, ang pagod, sa likod ng isang maayos na mukha, ngunit sa harap ng lalaking ito, parang lahat ng iyon ay walang saysay. Parang nakikita niya ang mga bagay na pilit niyang itinatago kahit hindi siya nagsasalita. Wala kang karapatang magtanong niyan. Sa wakas ay sabi niya, bahagyang umiwas ng tingin. Wala kang alam sa buhay ko. Kung wala akong alam, sagot nito agad, bakit ako pa rin ang tinawag mo noon? Napahinto siya. Ang mga salitang yon ay parang isang biglaang pagbukas ng pinto na matagal niyang isinara, at sa likod nito, ang alaala ay bumuhos ng mas malinaw. Ang gabi ng ulan, ang pagkalito, ang pagkapagod, at ang sandaling siya mismo ang lumapit. Hindi dahil pinilit siya, kundi dahil gusto niyang tumakas sa sarili niyang mundo kahit sandali. Hindi niya naalala ang lahat, ngunit sapat ang natira upang hindi niya maitanggi ang katotohanan. Hindi ko sinasadya, mahina niyang sabi, halos pabulong, ngunit hindi iyon sapat upang itago ang bigat ng kahulugan, at hindi na iyon mauulit. Isang mahabang katahimikan
ang bumalot sa kanila. At sa pagkakataong ito, hindi ito komportable, hindi rin ito mapayapa, kundi isang uri ng paghihintay na parang may kailangang sabihin ngunit parehong pinipiling huwag. Sa malayo, may dumaan na sasakyan. Ang ilaw nito ay sandaling tumama sa kanilang dalawa bago muling naglaho. At sa maikling sandaling iyon, nakita ni Lixia ang ekspresyon ng lalaki ng mas malinaw, hindi galit, hindi nasasaktan, kundi isang desisyon na tila matagal nang nabuo. Hindi ko hinihingi ang pag-uulit. Sa wakas ay sabi nito, dahan-dahan, hinihingi ko lang na huwag mong itanggi. Hindi siya nakasagot, hindi dahil wala siyang masasabi, kundi dahil alam niyang anumang sagot ay magbubukas ng isang bagay na hindi na niya kayang isara muli. Kaya sa halip, tumalikod siya, nagsimulang maglakad palayo. Bawat hakbang ay mabigat, ngunit determinado, na parang kung titigil siya kahit isang segundo, baka bumalik siya at hindi na muling makaalis. Ngunit kahit hindi siya lumingon, alam niyang nakatingin pa rin ito sa kanya, at ang pakiramdam na yon, na may isang taong hindi sumusuko kahit pilit mo siyang itinataboy, ang siyang pinakanakakatakot sa lahat. Hindi niya namalayan kung gaano kalayo ang nalakad niya mula sa gusali, basta ang alam lang ni Lixia ay unti-unting lumalabo ang ingay ng lungsod, habang ang malamig na hangin ng gabi ay dahan-dahang sumasagi sa kanyang balat, parang pinapawi ang natitirang init ng mga titig at salitang iniwan niya sa loob. Ngunit kahit gaano kalayo ang marating ng kanyang mga hakbang, hindi niya matakasan ang bigat sa dibdib na tila sumabay sa kanya palabas. Isang uri ng pagod na hindi kayang alisin ng simpleng paghinga, at sa gitna ng katahimikan ng kalsada, doon niya naramdaman ang bahagyang kirot sa kanyang pulso. Mahina sa una, halos hindi pansin, ngunit unti-unting lumalalim habang ang kanyang katawan ay nagsisimulang magpahinga mula sa tensyon na kanina pa niya pinipigilan. Huminto siya sa ilalim ng isang poste ng ilaw. Ang dilaw na liwanag nito ay mas mapusyaw kaysa sa loob ng bulwagan, mas totoo, mas walang pagtatago. At doon niya nakita ang bahagyang pamumula sa kanyang balat. Ang marka ng pagkakahawak, ang paalala ng gabing hindi pa talaga tapos. Hindi niya agad napansin ang pagdating nito, marahil dahil masyado siyang abala sa sarili niyang pag-iisip, o marahil dahil bahagi na ng kanyang katawan ang presensya nito, isang bagay na hindi na kailangang ipaalam upang maramdaman. Nasaktan ka, sabi ng lalaki, hindi nagtatanong kundi nagsasabi lamang ng isang katotohanan na hindi na niya kayang itago. At bago pa man siya makasagot, naramdaman niya ang bahagyang paglapit nito, hindi agresibo, hindi mapilit, ngunit sapat upang maramdaman niya ang init na kabaligtaran ng lamig ng gabi. Ayos lang ako, mabilis niyang sagot, automatikong tinatakpan ng pulso na parang isang reflex na matagal na niyang kinagisnan. Ngunit hindi siya pinaniwalaan ng lalaki, hindi dahil sa sinabi nito, kundi dahil sa paraan ng paghawak nito sa kanyang kamay. Dahan-dahan, maingat, parang may takot na baka lalo siyang masaktan, at sa simpleng kilos na yon, may kung anong bumigay sa loob ni Lixia na hindi niya inaasahan. Hindi siya sanay sa ganitong uri ng pag-aalaga. Hindi sa loob ng 2 taon na puno lamang ng malamig na distansya at mga salitang walang laman, kaya ang init na yon ay tila masakit sa simula. Parang isang sugat na biglang tinamaan ng liwanag matapos ang mahabang panahon sa dilim. Huwag kang gagalaw, mahina nitong sabi, habang bahagyang inaangat ang kanyang kamay upang masilip ang sugat. At sa sandaling iyon, napansin ni Lixia kung gaano kalapit ang kanilang distansya, kung gaano kadali para sa kanya na umatras ngunit hindi niya ginawa. At iyon ang mas lalong nakapagpabigat sa kanyang paghinga. Hindi mo kailangang gawin ito, sabi niya muli. Mas mahina na ngayon, hindi na kasing tigas ng kanina, na parang unti-unti nang nawawala ang depensang pilit niyang pinanghahawakan. Hindi ko kailangang gawin, sagot nito. Hindi tumitingin sa kanya kundi sa sugat na hawak nito. Pero gusto ko. Isang simpleng sagot, ngunit may bigat na hindi niya kayang baliwalain. Tahimik siyang napatitig sa gilid ng mukha nito. Sa paraan ng paggalaw ng mga daliri nito,
na maingat na hinahawakan ang kanyang balat sa paraan ng paghinga nito na steady, parang walang anumang naguguluhan sa loob. At doon niya muling naramdaman ang kakaibang paghila, isang halo ng pagnanais na lumayo, at ang kabaligtaran nito, ang manatili kahit sandali. Bakit? Bigla niyang tanong, hindi planado, lumabas lamang mula sa kung saan. Bakit mo ginagawa ito para sa akin? Bahagyang huminto ang lalaki, hindi agad sumagot. At sa sandaling iyon, ang katahimikan ay muling bumalot sa kanila. Ngunit hindi na ito mabigat, tulad ng kanina, kundi mas malalim, mas personal, na parang ang mundo ay unti-unting lumiliit hanggang sa silang dalawa na lamang ang natitira. Kasi hindi ko nagawa noon. Sagot nito sa wakas, marahan, ngunit sapat upang maramdaman niya ang kahulugan. At hindi ko balak ulitin ang pagkakamaling iyon. Hindi niya agad naintindihan kung anong tinutukoy nito, o marahil ay naiintindihan niya ngunit ayaw lamang tanggapin. Kaya sa halip na magtanong pa, ibinaba niya ang tingin sa kanilang mga kamay, sa paraan ng pagkakahawak nito na hindi mapilit, ngunit hindi rin basta-basta bumibitaw. At doon niya napansin ang isang bagay na mas nakakatakot kaysa sa lahat, ang sarili niyang hindi pag-urong. Hindi mo ako dapat sanayin sa ganito, mahina niyang sabi, halos pabulong, ngunit malinaw. Wala akong balak umasa. Isang mahinang hininga ang lumabas mula sa lalaki, hindi halatang inis, hindi rin pagtawa, kundi isang uri ng pagtanggap na tila matagal na nitong alam na ganito ang magiging sagot niya. Hindi kita pinapaasa, sagot nito. Sa wakas ay tumingin sa kanya. Diretso, walang iwas, binibigyan lang kita ng pagpipilian. Ang puso ni Lixia ay muling bumilis, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng salitang yon. Pagpipilian, isang bagay na bihira niyang maramdaman sa buhay niya. Dahil sa loob ng napakatagal, ang lahat ay pinili para sa kanya. Mula sa kanyang kasal hanggang sa papel na ginagampanan niya sa harap ng iba. At ngayon, may isang tao na nagsasabing maaari siyang pumili. At iyon ang pinakanakakatakot sa lahat. Dahil kung may pagpipilian siya, wala na siyang masisisi, kundi ang sarili niya. Hindi ako kasing tapang ng iniisip mo, sa wakas ay sabi niya. Ang boses ay bahagyang pumutol, hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil sa katotohanan na matagal na niyang itinatago. At hindi rin ako kasing walang pakialam. Hindi siya sinagot agad ng lalaki, ngunit sa paraan ng pagtingin nito, alam niyang narinig siya, naintindihan siya, at sa halip na kontrahin, hinayaan lamang siya sa sandaling iyon, parang binibigyan siya ng espasyo na hindi niya kailanman nakuha mula sa iba. Dahan-dahan nitong binitawan ng kanyang kamay, ngunit hindi tuluyang lumayo. At sa pagitan ng distansyang iyon, may isang bagay na nanatili, isang tahimik na koneksyon na hindi pa pinapangalanan, ngunit hindi na rin maikakaila. Sa malayo, nagsimulang bumagsak ang unang patak ng ulan, mahina sa simula, halos hindi maramdaman, ngunit sapat upang magdulot ng pagbabago sa hangin, at habang ang ilaw sa itaas nila ay kumikislap sa bawat patak, si Lixia ay napapikit sandali. Hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa pakiramdam na may isang bagay sa loob niya, ang unti-unting nagigising, isang bagay na matagal niyang pinatahimik. Ngunit ngayon ay ayaw ng manatiling tahimik. At sa gabing iyon, sa ilalim ng ulan na dahan-dahang lumalakas, sa pagitan ng dalawang taong parehong may tinatagong sugat, nagsimula ang isang uri ng katahimikan na hindi na maaaring baliwalain. Isang katahimikan na hindi kawalan ng salita, kundi simula ng mga bagay na hindi na kayang itago. Habang unti-unting lumalakas ang ulan, ang pagitan nila ay tila hindi na lamang distansya ng dalawang katawan, kundi ng dalawang panahong pilit na pinaghihiwalay ng alaala at pagtanggi. At sa bawat patak na bumabagsak sa balikat ni Lixia, mas nagiging malinaw ang isang bagay na matagal na niyang tinatakasan, na hindi sapat ang paglayo upang tuluyang mabura ang isang gabi na minsan nang nagbago sa paraan ng paghinga niya. Hindi siya agad umalis, kahit may pagkakataon na, kahit alam niyang dapat na, dahil ang katawan niya ay tila may sariling desisyon
na hindi niya kontrolado at sa tabi niya, ang lalaki ay hindi rin gumagalaw, parang hinahayaan ang sandali na humaba, na parang may hinihintay na hindi kailangang sabihin. Umulan na, mahina niyang sabi, isang walang saysay na obserbasyon na alam niyang hindi naman kailangan, ngunit iyon lang ang tanging salitang kaya niyang bitawan nang hindi binubuksan ang mas malalim na usapan. Oo, sagot nito. At sa simpleng tugon na yon, may kung anong init na dumaan sa pagitan nila. Hindi romantiko, hindi pa, kundi isang uri ng pagkakaintindihan na hindi nila pinaplano. Sa loob ng kanyang isip, ang mga alaala ay hindi na lamang pira-piraso, kundi unti-unting nagdudugtong. Ang gabing iyon, ang lamig ng ulan na mas malakas kaysa ngayon, ang pagkapagod na halos magpabigay sa kanya, at ang sandaling hindi na niya kayang magpanggap pa. Naalala niya kung paano siya napadpad sa isang silid na hindi niya kilala, kung paano siya unang umatras nang makita siya, at kung paano siya nanatili kahit alam niyang dapat siyang umalis. Dahil sa unang pagkakataon, may isang taong hindi humihingi sa kanya na maging iba. Hindi kita tinulak noon, bigla niyang sabi. Halos hindi niya alam kung bakit niya iyon binanggit. Marahil dahil gusto niyang linawin ang isang bagay na matagal nang nakabitin sa pagitan nila. Ako ang lumapit. Hindi agad sumagot ang lalaki, ngunit ang kanyang tingin ay bahagyang nagbago, mas malalim, mas tahimik, at sa sandaling iyon, ang ulan ay tila naging mas mabigat sa paligid nila. Parang sinasabayan ang bigat ng usapan na unti-unting lumalalim. Alam ko, sagot nito sa wakas, dahan-dahan, na parang matagal na nitong alam ang katotohanan yon, ngunit hinintay lamang siyang sabihin, at hindi ko yung kinalimutan kahit isang araw. Ang puso ni Lixia ay bahagyang sumikip, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa kakaibang bigat ng pagiging maalala. Isang bagay na hindi niya nakasanayan, lalo na mula sa isang lalaki na hindi naman niya dapat pinapahalagahan. Pero mali pa rin iyon, mabilis niyang dagdag, na parang natatakot na ang sandali ay lumihis sa direksyong hindi niya kayang harapin at hindi iyon dapat maulit. Ang kanyang boses ay mas matigas ngayon, pilit ibinabalik ang hangganan na unti-unting nabubura. Ngunit sa paraan ng pagtingin ng lalaki sa kanya, alam niyang hindi iyon sapat upang tuluyang itaboy ang kahulugan ng kanilang nakaraan. Hindi ko sinabi na uulitin natin, sagot nito, at sa pagkakataong iyon, mas malinaw ang bawat salita, mas direkta. Pero hindi ko rin papayagan na tratuhin mo yon na parang wala lang. Tahimik siyang napatingin sa kanya, at sa pagitan ng mga patak ng ulan na dumadaan sa kanilang mga mukha, nakita niya ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Hindi pagmamay-ari, hindi pagpilit, kundi isang uri ng paninindigan na hindi nakasalalay sa kanyang sagot. Bakit? Muli niyang tanong. Mas mahina na ngayon, hindi na naghahamon kundi tunay na naghahanap ng sagot. Bakit mahalaga yon para sa'yo? Isang maikling katahimikan ang sumunod, at sa pagkakataong yon, hindi siya umiwas, hindi siya lumingon. Bagkus hinayaan niyang manatili ang kanilang mga mata na magkatapat, kahit na alam niyang iyon ang pinakamapanganib na bagay na maaari niyang gawin. Kasi doon ka naging totoo, sagot nito. Walang pag-aalinlangan at hindi ko pa ulit nakita yon mula noon. Parang may kung anong huminto sa loob ni Lixia, isang bahagi ng sarili niya na matagal nang natutulog at ngayon ay unti-unting nagigising sa mga salitang yon. Dahil kung may isang bagay na alam niya, iyon ay ang katotohanang matagal na siyang hindi naging totoo. Hindi sa pamilya niya, hindi sa asawa niya, at lalong hindi sa sarili niya. Hindi mo ako kilala, bulong niya. Ngunit sa pagkakataong iyon, wala nang tigas ang kanyang boses, parang isang pagtatapat na hindi niya inaasahan. Mas kilala kita kaysa sa iniisip mo, sagot nito agad, hindi mayabang, hindi mapilit, kundi parang nagsasabi lamang ng isang simpleng katotohanan. Ang ulan ay tuluyan ng lumakas, ang mga ilaw sa kalsada ay nagiging malabo sa pagitan ng tubig, at sa gitna ng lahat ng iyon, si Lixia ay nakatayo. Hindi na sigurado kung ang lamig na nararamdaman niya ay mula sa ulan o mula sa takot na unti-unting sumisiksik sa kanyang dibdib.
Dahil sa unang pagkakataon, hindi na lamang siya natatakot sa sakit, kundi sa posibilidad na baka ang bagay na matagal niyang tinatakasan ay siya ring magpapalaya sa kanya. Hindi ako pwedeng maging ganoon ulit. Sa wakas ay sabi niya, ang mga salita ay mabigat, parang bawat isa ay may sariling timbang. Kung ano man ang nakita mo noon, hindi na yun ako ngayon. Hindi agad sumagot ang lalaki, ngunit sa halip, bahagya itong lumapit. Hindi sapat upang sirain ang espasyo, ngunit sapat upang iparamdam na hindi ito aalis. At sa sandaling iyon, ang ulan ay tila nawalan ng ingay. Parang ang mundo ay muling tumahimik para sa kanila. Kung hindi na yun ikaw, marami nitong sabi, bakit hinahanap ko pa rin? Hindi siya nakasagot. Hindi dahil wala siyang sagot, kundi dahil alam niyang anumang sabihin niya ay magiging kasinungalingan. At sa halip, pinikit niya ang kanyang mga mata. Hinayaan ng ulan na tumama sa kanyang mukha, na parang sinusubukang hugasan ang lahat ng kalituhan na unti-unting bumabalot sa kanya. Ngunit kahit gaano niya pilitin, may isang bagay na nanatili. Ang katotohanang hindi na niya kayang itanggi na ang lalaking nasa harap niya ay hindi na lamang bahagi ng isang nakaraang pagkakamali, kundi isang posibilidad na unti-unting humihingi ng lugar sa kanyang hinaharap. At iyon ang pinakanakakatakot sa lahat. Hindi siya agad nakagalaw matapos ang tanong na yon. Parang ang mga salita ng lalaki ay hindi lamang pumasok sa kanyang pandinig, kundi dumiretso sa loob ng isang bahagi ng sarili niyang matagal nang tahimik. At habang ang ulan ay patuloy na bumabagsak sa pagitan nila, mas lalo niyang naramdaman kung gaano kahirap panatilihin ang distansya kapag ang isang tao ay hindi sumusuko, kahit hindi mo siya pinipiling manatili. Sa huli, siya rin ang unang umatras, hindi dahil may malinaw siyang desisyon, kundi dahil iyon ang nakasanayan niyang paraan upang mabuhay, lumayo, bago pa tuluyang masaktan, umiwas, bago pa may mangyaring hindi na niya kayang kontrolin, at sa bawat hakbang palayo, ramdam niya ang bigat ng titig na hindi siya hinahabol, ngunit hindi rin nawawala, isang presensya na parang anino na hindi kailangang gumalaw upang manatili. Pagdating niya sa bahay, hindi na siya sinalubong ng katahimikan, kundi ng tensyon na agad kumapit sa hangin, parang may naghihintay na bagyo na hindi na kayang pigilan. Hindi pa siya tuluyang nakakapasok nang marinig niya ang matalim na boses ng kanyang ama, malamig at puno ng galit na hindi na kailangang ipaliwanag. At sa loob, nakita niya ang ina niyang nakaluhod. Ang ulo ay bahagyang nakayuko. Ang mga kamay ay nanginginig sa ibabaw ng malamig na sahig na tila matagal nang sanay sa ganitong eksena. Tumayo ka, agad niyang sabi. Hindi na pinipigilan ang galit na matagal na niyang kinikimkim. At sa isang iglap, ang lahat ng natitirang pag-aalinlangan sa loob niya ay napalitan ng isang malinaw na pakiramdam na hindi na siya papayag na manatiling tahimik. Anong karapatan mo? Malamig na sagot ng kanyang ama. Ang mga mata ay puno ng pagkasuklam na tila matagal nang nakalaan sa kanya. Lahat ng kahihiyan na dinadala ng pamilyang ito, ikaw ang dahilan. Ang bawat salita ay parang matagal nang inihanda, hindi na bago. Ngunit sa gabing iyon, may kakaibang bigat. Marahil dahil sa unang pagkakataon, hindi na niya tinanggap iyon bilang katotohanan. Kung kahihiyan ang pag-uusapan, sagot niya, ang boses ay hindi na nanginginig. Hindi ako ang dapat mong tinitingnan. Ang katahimikan na sumunod ay mas mabigat kaysa sa anumang sigawan. At sa gilid ng paningin niya, nakita niya ang ina niyang bahagyang napataas ang ulo. Parang hindi makapaniwala sa narinig, ngunit agad din itong bumaba muli. Parang natatakot sa kung anong maaaring mangyari. Tumahimik ka? Mariing utos ng kanyang ama. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi na siya sumunod. Hindi. Diretso niyang sagot. At ang simpleng salitang iyon ay tila sapat upang basagin ang balanse na matagal nang pinapanatili ng takot. Hindi niya napigilan ang sarili nang makita ang kamay ng kanyang ama na biglang umangat. At sa loob ng isang iglap, kumilos siya. Hinawakan yon bago pa man ito bumaba. Ang lakas ay hindi sapat upang manakit, ngunit sapat upang pigilan. Huwag mo siyang hahawakan, sabi niya. Ang mga mata ay diretso, walang pag-aatubili,
At sa sandaling iyon, kahit siya mismo ay nagulat sa sariling lakas, hindi ng katawan, kundi ng loob, na matagal niyang inakala na wala na. Ikaw, hindi natapos ng kanyang ama ang salita, ngunit ang galit ay malinaw. Ang awtoridad na matagal nang hindi niya kinukwestiyon ay biglang nawala ng kapangyarihan. Gusto niyong maghiwalay kami, hindi ba? Bigla niyang sabi. Ang tono ay nagbago. Mas kalmado, ngunit mas matalim. Parang isang taong nakapagdesisyon na kahit hindi pa niya lubos na nauunawaan ang kahihinatnan. Para sa kapakinabangan niyo, para sa pangalan niyo, para sa kung ano man ang iniisip niyong mas mahalaga kaysa sa akin. Walang sumagot, ngunit hindi na niya kailangan ng sagot dahil ang katahimikan mismo ang kumpirmasyon ng lahat ng matagal na niyang pinaghihinalaan. Hindi ako papayag, dagdag niya. Mas mabagal na ngayon ang pagsasalita. Parang bawat salita ay inilalagay niya sa tamang lugar. Hindi na ako ang dating liksya na susunod lang sa gusto niyo. Sa likod niya, naramdaman niya ang bahagyang paggalaw ng kanyang ina, ang mahina nitong pag-iyak na pilit pinipigilan, at iyon ang sandaling halos bumigay siya. Dahil sa kabila ng lahat, hindi pa rin niya kayang tuluyang talikuran ang taong yon. Ang tanging dahilan kung bakit siya nanatili ng matagal. Ngunit bago pa siya makapagsalita muli, may ibang boses ang pumasok sa eksena, mas malamig, mas kalkulado, at mas mapanganib. Kung hindi ka papayag, sabi ng isa sa mga nakatatanda, na kanina pa tahimik na nakamasid, pipilitin ka naming pumayag. Ang mga salitang yon ay hindi banta, kundi isang pangako. At sa sandaling iyon, naintindihan ni Lixia na ang laban na kinaharap niya sa loob ng bulwagan ay wala pa sa kalahati ng tunay na digmaan na naghihintay sa kanya sa loob ng sariling tahanan. Hindi siya sumagot agad, ngunit sa loob niya may isang bagay na unti-unting tumitibay, hindi galit, hindi paghihiganti, kundi isang desisyon na kung pipiliin niyang lumaban, hindi na siya pwedeng umatras. At sa likod ng isip niya, kahit pilit niyang itinatanggi, may isang imahe na patuloy na bumabalik. Ang lalaking nakatayo sa ulan, ang paraan ng pagtingin nito sa kanya na parang hindi siya kailangang magpanggap, at ang tanong na hindi pa rin niya masagot hanggang ngayon. Kung hindi siya papayag na kontrolin ang pamilya niya, handa ba siyang harapin ang buhay na wala na siyang matatakbuhan? Hindi niya alam kung gaano katagal siyang nakatayo roon matapos ibitaw ang mga salitang iyon. Basta ang alam niya ay ang katahimikan sa loob ng bahay ay mas mabigat pa kaysa sa anumang sigawan. Parang ang bawat mata ay nakatutok sa kanya, hindi lamang bilang anak, kundi bilang isang taong unang beses lumabag sa mga panuntunang matagal nang itinanim sa kanya. At sa gilid ng paningin niya, nakita niya ang ina niyang pilit, pinipigilan ang pag-iyak. Ang mga kamay nito ay mahigpit na nakakapit sa laylayan ng damit, na parang iyon na lang ang natitirang paraan upang manatiling matatag. Sapat na, muling nagsalita ang nakatatanda. Ang boses ay malamig, ngunit puno ng kapangyarihan. Kung hindi ka marunong sumunod, matututo ka sa paraan na naiintindihan mo. Walang sino man ang tumutol, at yun ang pinakamasakit na bahagi. Hindi ang galit, kundi ang kawalan ng kahit isang tao na handang tumayo para sa kanya. Hindi niya naalala kung paano nagsimula ang lahat, kung paano siya hinawakan, kung paano siya dinala sa lumang bulwagan ng angkan na matagal nang hindi ginagamit. Maliban sa mga parusa, basta ang alam niya ay bigla na lang siyang naroon. Ang sahig ay malamig sa kanyang tuhod. Ang hangin ay mabigat at amoy alikabok at nakaraan. At ang ilaw ay mahina, sapat lamang upang makita ang mga mukha ng mga taong nagpasya ng kanyang kapalaran. Mananatili ka rito hanggang matuto kang sumunod, sabi ng isa sa kanila. At sa paraan ng pagkakabitaw ng mga salita, malinaw na wala itong puwang para sa pagtanggi. Sa simula, hindi siya nagsalita, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagod. Isang pagod na nagmula sa napakaraming tao ng pagtitimpi. Ngunit habang ang oras ay lumilipas at ang sakit sa kanyang tuhod ay unti-unting lumalalim, may kung anong nagbago sa loob niya, isang uri ng tahimik na pagtanggi
na hindi na niya kayang itago. Hindi niya alam kung ilang oras na ang lumipas nang marinig niya ang mahihinang yabag sa labas. Hindi nagmamadali, hindi rin nagtatago. At sa loob ng ilang segundo, ang katahimikan ay napalitan ng isang presensyang pamilyar. Hindi sa lugar na yon, kundi sa pakiramdam na dala nito. Nasaan siya? Ang boses ay mababa, ngunit sapat upang umalingaw-ngaw sa loob ng bulwagan. At sa sandaling iyon, kahit hindi niya pa nakikita, alam na ni Lixia kung sino iyon. May mga nagmamadaling sumagot, may mga nagtatangkang pigilan, ngunit ang bawat salita ay tila nawawalan ng saysay habang ang presensya ng lalaking iyon ay papalapit. Hindi bilang bisita, kundi bilang isang taong walang balak humingi ng pahintulot. Hindi ito lugar para sa'yo, mariing sabi ng isa sa mga nakatatanda. Ngunit ang tugon ay isang maikling katahimikan lamang bago bumukas ang pinto ng walang pag-aalinlangan. Ang liwanag mula sa labas ay pumasok, tinamaan ang mukha ni Lixia na matagal nang nakayuko at sa pag-angat niya ng tingin, doon niya siya nakita. Nakatayo sa pintuan, ang mga mata ay mas malamig kaysa dati, ngunit mas malinaw, parang wala nang itinatago. Bumangon ka, sabi nito, diretso sa kanya, na parang walang ibang tao sa silid at sa simpleng utos na yon, may kung anong kumilos sa loob niya na hindi niya inaasahan. Isang instinct na sumunod kahit alam niyang hindi iyon ang tamang gawin sa sitwasyong iyon. Wala kang karapatan. Nagsimulang magsalita ang isa, ngunit hindi na ito natapos dahil sa isang iglap, nagbago ang tono ng buong silid. Hindi dahil sa sigawan, kundi dahil sa paraan ng pagharap ng lalaki sa kanila. Isang tahimik na babala na hindi na kailangang ipaliwanag. Kung may problema kayo sa kanya, marahan nitong sabi, kausapin niyo ako. Walang pagbabanta sa salita, ngunit ang kahulugan ay malinaw. At sa sandaling iyon, ang mga taong kanina ay puno ng awtoridad, ay tila nawalan ng lakas upang tumutol. Hindi agad gumalaw si Lixia, hindi dahil ayaw niya, kundi dahil hindi niya alam kung dapat ba niyang tanggapin ang tulong na yon. Kung ang pag-alis kasama niya ay tunay na kalayaan o panibagong pagkakatali. Ngunit nang muling magsalita ang lalaki, mas mahina, mas personal, parang isang paalala na sila lamang ang nakakarinig, Lixia. At sa paraan ng pagbanggit nito sa kanyang pangalan, na parang hindi niya kailangang maging iba, doon niya naramdaman ang huling piraso ng pag-aalinlangan na unti-unting nawawala. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang mga tuhod ay bahagyang nanginginig, ngunit hindi siya bumagsak. At sa bawat hakbang papalapit sa pintuan, ramdam niya ang mga titig sa kanyang likuran, ang galit, ang paghusga, ang tahimik na pangako na hindi pa tapos ang lahat. Ngunit sa pagkakataong yon, hindi na siya tumigil. Nang makarating siya sa tabi ng lalaki, hindi ito agad gumalaw, hinayaan muna siyang tumayo ng tuwid, parang binibigyan siya ng pagkakataon na pumili muli. At nang sa wakas, ay tumango siya ng bahagya. Saka lamang ito lumingon at nagsimulang maglakad palabas, na parang ang buong mundo sa likod nila ay wala ng kapangyarihan. Sa labas, ang hangin ay mas malamig, mas malinis, at sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, nakahinga si Lixia nang hindi mabigat ang dibdib. Ngunit kasabay ng gaan na yon ay isang bagong takot, dahil ang paglabas niya sa pintuang yon ay hindi lamang pagtakas, kundi simula ng isang buhay na hindi na niya kayang ibalik sa dati. Hindi mo kailangang gawin ito, mahina niyang sabi habang naglalakad sila, hindi tumitingin sa kanya. Lalo mo lang pinapalala ang sitwasyon. Alam ko, sagot nito agad, parang hindi na kailangang pag-isipan, pero hindi ko hahayaang manatili ka roon. Tahimik siya sandali, pinoproseso ang simpleng sagot na yon. At sa huli, napailing na lamang siya, hindi dahil hindi siya sang-ayon, kundi dahil hindi niya alam kung paano tatanggapin ang isang bagay na hindi niya hiningi, ngunit ibinigay pa rin sa kanya. At habang ang gabi ay muling bumabalot sa kanila, habang ang ulan ay unti-unting bumabalik sa hangin, si Lixia ay napagtanto na ang lalaking nasa tabi niya ay hindi lamang isang taong dumaan sa kanyang buhay, kundi isang puwersa
na unti-unting binabago ang direksyon nito. At kung hindi siya mag-iingat, baka sa susunod na hakbang, hindi na niya kayang umatras. Habang patuloy silang naglalakad sa madilim na kalsada, ang tanging ingay na naririnig ni Lixia ay ang tunog ng kanilang mga hakbang at ang patuloy na pagbagsak ng ulan na para bang ang mundo sa paligid nila ay nakatago sa likod ng isang makapal na kurtina ng dilim at patak ng tubig. Sa bawat hakbang, may isang uri ng tensyon na hindi maipaliwanag, isang pakiramdam na ang bawat sandali ay nagiging isang desisyon na maaaring magbago ng buong takbo ng kanilang buhay. Si Lixia, bagaman hindi pa siya lubos na tiyak kung anong desisyon ang tama, ay nagpatuloy lamang sa paglalakad. Tinatanggi ang mga tanong sa kanyang isipan at ang mga alaala ng mga mukha at tinig na naiwan sa likod dahil sa gabing iyon, ang bawat hakbang ay tila isang pagnanais na magsimula muli. Kahit na hindi pa niya lubos na nauunawaan kung anong bagong simula iyon. Nasa likuran nila, ang mga mata ng mga tao mula sa bahay ay patuloy na sumusubok na sundan sila. Subalit ang kalye ay tila isang proteksyon na naghiwalay sa kanila mula sa lahat ng iniwang pasakit at pagkabigo. Hindi na niya alintana ang mga naririnig na bulong-bulungan mula sa mga kapitbahay, ang mga tanong na hindi pa nasasagot, at ang mga lihim na pilit itinagong matagal na panahon. Ang tanging naramdaman niya ay ang presensya ng lalaki sa kanyang tabi. Ang lalaking hindi nagtakda ng mga kondisyon, hindi nagsabi ng mga pangako, ngunit pinili siyang samahan sa paglakad sa isang landas na wala silang alam kung saan papunta. Hindi na siya umiling, hindi na siya nagtanong. Bawat hakbang nila ay isang uri ng kasunduan, isang desisyon na hindi ipinaliwanag, ngunit tinanggap sa tahimik na pag-unawa. Alam mong hindi ka pwedeng tumakas, sabi ng lalaki nang hindi lumingon sa kanya. Ang boses ay matalim, ngunit may kabigatan na hindi kayang ipaliwanag ng mga simpleng salita. Hindi ko naman tinatangkilik ang galit mo, Lixia, dagdag nito, at kahit hindi siya tumingin sa lalaki, ramdam niya ang bigat ng mga salitang yon. Pero hindi ko rin papayagan na maging bahagi ka ng isang sistemang sumisira sa'yo. Walang sagot na lumabas mula sa labi ni Lixia, bagkus inisip niya kung ano ang ibig sabihin ng mga salitang yon at kung ang lalaking ito ay talagang may kakayahang baguhin ang kalakaran ng buhay na pinili para sa kanya. Nakatingin siya sa mga paa ng lalaki habang naglalakad, hindi dahil siya'y natatakot, kundi dahil gusto niyang madama ang bawat hakbang na hindi siya mag-isa. Sa mga nakaraang taon, sanay na siyang maglakad mag-isa, sanay na siyang magsikap na hindi umaasa sa ibang tao. Ngunit sa gabing ito, nararamdaman niya na ang lalaki na ito ay hindi tulad ng iba at iyon ang nagbigay sa kanya ng isang uri ng lakas na matagal niyang iniiwasan. Hindi siya sigurado kung anong mangyayari pagkatapos ng gabing ito. Walang kasiguruhan, walang garantiya ng kaligtasan, at ang mga tanong tungkol sa hinaharap ay nagsimulang magsiksikan sa kanyang isipan. Ngunit may isang bagay na alam niya, ang gabing ito at ang mga hakbang nilang magkasama ay hindi lamang tungkol sa pagtakas mula sa isang pook ng pagkabigo, kundi tungkol sa isang posibilidad. Isang posibilidad na hindi pa niya kayang hawakan ng buo, ngunit isang posibilidad na hindi na siya kayang itanggi. Paano mo ako matutulungan? Tanong ni Lixia. Ang boses ay mabigat, ngunit puno ng taimtim na pagnanasa na malaman kung may pag-asa nga bang makalabas sa pagkakabilanggo ng kanyang nakaraan. Ang tanong na ito ay hindi naglalaman ng galit, kundi ng pagnanasa na magkaroon ng sagot, na makita ang isang daan na maaari niyang tahakin nang hindi natatakot na madapa. Hindi ko alam, sagot ng lalaki nang malumanay. Pero matututo akong lumaban para sa'yo at sana magawa mo rin. Hindi na siya nagtanong pa. Ang sagot na iyon ay sapat na upang magpatuloy sila. Sa bawat patak ng ulan, sa bawat hakbang na kanilang tinatahak sa madilim na kalsada, nagkaroon siya ng pag-asa. Isang pag-asang unti-unting sumisibol sa kabila ng lahat ng kasinungalingan, takot, at pasakit na pilit niyang iniiwasan. Ang paglalakad nilang magkasama
ay tila isang bagong simula. At sa kabila ng lahat ng paghihirap na kanilang hinarap, si Lixia ay nakaramdam ng isang uri ng kalayaan na hindi pa niya nararamdaman dati. Isang kalayaan na hindi nangangahulugang paglisan, kundi ang pagkakaroon ng lakas na magpatuloy at ang matutunang tumayo ng mag-isa habang may kasamang hindi magpapabaya. Nandyan ka na, hindi ba? Tanong ng lalaki pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan at napansin ni Lixia na hindi siya lamang ang nag-aalala. Ang lalaking ito, bagaman tahimik at hindi nagpapaapekto sa nangyari sa kanyang paligid, ay may mga sugat na hindi pa rin nagpapakita, mga sugat na unti-unti niyang nakikita sa paraan ng pagkilos nito, sa paraan ng pag-aalaga sa kanya, kahit hindi siya humihingi. Ang buhay na kanilang tinatahak ay puno ng hindi sigurado, ngunit may pag-asang mas maliwanag kaysa sa anumang desisyon na pinili nilang gawin. Muli niyang iniangat ang tingin at nakita ang mga mata ng lalaki na puno ng taimtim na hangarin, hindi para sa sarili, kundi para sa kanya. At sa gabing iyon, sa ilalim ng patuloy na pagbagsak ng ulan, nagsimula niyang makita na ang buhay, kahit gaano pa ito kaunti o kasakit, ay may mga pagkakataon na ang mga hakbang na tinatahak natin ay nagiging mas mahalaga kaysa sa lahat ng takot at pangarap ng nakaraan. Hindi pa tapos ang lahat, at habang ang gabing iyon ay nagsisilibing paglalakbay ng mga sugatang kaluluwa, si Lixia ay nagsimulang matutong magtiwala muli. Hindi sa ibang tao, kundi sa sarili niyang kakayahan na baguhin ang takbo ng kanyang buhay. Ang mga kalsadang nilalakaran nila ay puno ng anino at liwanag mula sa mga poste ng ilaw. Ang ulan ay hindi na bumabagsak ng kasing lakas ng mga naunang sandali. Ngunit ang dampi ng bawat patak sa kanilang balat ay nagiging paalala ng lahat ng kanilang pinagdadaanan. Habang patuloy nilang tinatahak ang madilim na landas, nagiging mas tahimik ang mundo sa paligid nila, na parang hindi nila kailangan ng mga salita upang magkaintindihan. Sa tabi ng lalaki, nararamdaman ni Lixia ang kakaibang lakas na hindi siya sanay maramdaman. Isang lakas na hindi nagmumula sa pagsuway sa lahat ng inaasahan, kundi mula sa isang tahimik na kasunduan na sila ay magkasama, kahit na hindi pa nila ganap na naiintindihan kung anong magaganap. Ang lalaki sa kanyang tabi ay hindi kailanman nagmadali. Hindi siya pinipilit na magsalita. Hindi siya pinipilit na magbukas ng mga paksa na hindi pa handa si Lixia na harapin. Hindi niya siya tinitignan. Ngunit bawat hakbang ay parang isang uri ng pangako na kahit gaano man kasakit, hindi siya iiwan sa gitna ng dilim. Hindi mo kailangang gawin ito. Nagsimula siyang magtanong muli. Ang tanong na matagal na niyang iniwasan. Hindi ba't may iba pang paraan? Tahimik lang ang lalaki sa una. Ngunit pagkatapos ng ilang sandali ng paglalakad, tumigil siya at lumingon sa kanya. Minsan, ang mga desisyon na pinakamabigat ay yung hindi mo pinipili. Sabi nito, ang mga mata ay puno ng seryosidad, pero kailangan mong harapin kung ano ang tama para sa'yo, hindi sa ibang tao. Ang mga salitang iyon ay parang mga pako na tumama sa kanyang puso, hindi sa sakit, kundi sa katotohanan na hindi na siya kayang itago. Gusto niyang sumagot, gusto niyang itanong kung paano, kung bakit, kung anong susunod. Ngunit ang mga tanong na iyon ay parang napakalaki at hindi siya sigurado kung may mga sagot pa siyang kayang tanggapin. Pagdating nila sa isang maliit na park, huminto ang lalaki at tiningnan siya. Kailangan mong magpatawad sa sarili mo, Lixia, sabi niya. Kung hindi, hindi mo makikita ang susunod na hakbang. Hindi siya makapagsalita agad. Patawarin ang sarili? Para saan? Para sa lahat ng maling desisyon? Para sa lahat ng pagkatalo? Para sa mga alaala ng mga taong nagtakda ng mga limitasyon para sa kanya? Ngunit habang ang ulan ay patuloy na bumabagsak, nagsimula niyang maramdaman ang tinig ng kanyang sariling kaluluwa. Ang tinig na matagal na niyang pinipigilan. At ikaw? Tanong niya. Ang kanyang boses ay hindi matatag. Paano ka makakapatawad sa sarili mo? Tahimik lang ang lalaki, at sa kanyang tanong, napansin ni Lixia ang bigat sa mga mata nito. Isang bagay na hindi niya matukoy,
ngunit natutunan niyang hindi kailangan ng sagot. Ang lalaki ay hindi nagbigay ng tugon, ngunit ang kanyang presensya ay nagsisilbing sagot na hindi kailanman kailangan ipaliwanag. Ang mahirap sa buhay ay hindi ang mga pagkatalo, patuloy niya, hindi na nag-aalangan, kundi ang mga sandali na iniisip mong wala ng pag-asa, na wala ng paraan upang magbago. Naramdaman ni Lixia ang isang kagat ng emosyon sa kanyang dibdib, at ang mga salita na yon ay parang mga susi na binuksan ang nakatagong bahagi ng kanyang puso. Isang bahagi na matagal niyang iniiwasan, at sa isang iglap, naramdaman niya ang bigat ng mga desisyon na kailangan niyang gawin. Hindi niya na kayang isara ang pinto na nagsarado sa kanyang nakaraan, at hindi rin siya kayang magpanggap na kaya niyang magpatuloy ng walang anumang pagkatalo. Ngunit sa gabing iyon, sa gitna ng mga patak ng ulan, nagsimulang matutunan ni Lixia na may mga bagay na hindi dapat palampasin. Anong gagawin ko? Tanong niya. Ang kanyang tinig ay mas mahina ngayon, puno ng pangangailangan, ng pagnanais na makahanap ng sagot. Paano ko haharapin ang mga susunod na hakbang? Ang lalaki ay tinitigan siya ng matagal, at sa sandaling iyon, walang alinlangan sa mga mata niya. Bawat hakbang ay isang pagkakataon. Sagot nito, ang boses ay tahimik ngunit puno ng tiwala. At ikaw, Lixia, ang magpapasya kung anong landas ang tatahakin mo. Ang mga salitang iyon ay nagbigay ng liwanag sa isang madilim na sulok ng kanyang isipan. Hindi niya kailangang sagutin ang lahat ng tanong sa ngayon. Hindi niya kailangang mapagdesisyunan ang buong buhay niya sa isang iglap. Ang kailangan lang niyang gawin ay magpatuloy sa paglakad, bitawan ang mga tanong na hindi kayang sagutin sa ngayon, at tanggapin ang posibilidad na maaring magbago siya, na ang mga susunod na hakbang ay magsisilbing daan patungo sa isang mas maliwanag na bukas. Hindi alam ni Lixia kung ano ang hinaharap para sa kanya, ngunit sa gabing iyon, habang ang ulan ay patuloy na bumabagsak sa kanilang paligid, nagsimula niyang matutunan na ang mga hakbang na kanilang tinatahak ay hindi lamang tungkol sa pagtakas mula sa nakaraan, kundi sa pagbabalik loob sa sarili at pagtanggap sa mga posibilidad na nag-aantay. At sa unang pagkakataon, may pag-asa siyang nadama, at sa kanyang puso, nagsimula niyang makita ang mga bituin sa kalangitan na matagal niyang itinagong, sadyang magbibigay liwanag sa kanyang landas. Paglipas ng ilang araw, ang buhay ni Lixia ay nagbago sa paraang hindi niya inaasahan. Ang mga desisyon na tila imposibleng gawin noong una ay nagsimulang magkaroon ng kaliwanagan. Hindi pa rin siya sigurado sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay, ngunit sa bawat hakbang, naramdaman niyang mas may kontrol siya sa sarili kaysa dati. Hindi na siya ang batang babae na tahimik na sumusunod sa agos ng kanyang pamilya at ng mundong nagtakda sa kanya ng mga limitasyon. Ngayon, si Lixia ay nagsisimula ng matutunan kung paano maging tunay sa sarili, at ang unang hakbang na yon ay nagbigay sa kanya ng lakas upang patuloy na lumaban. Sa kabila ng lahat ng pagbabago, may mga alalahanin pa rin siyang naglalaro sa kanyang isipan. Ang takot na baka mawalan siya ng lahat ng tao na matagal niyang inisip na bahagi ng kanyang buhay. Ang pamilya, ang mga tradisyon, ang mga pinaniniwalaan niyang hindi kayang baguhin ng isang tao lang. Ngunit habang ang mga alalahanin na ito ay patuloy na umuukit sa kanyang isipan, hindi na siya natatakot. Alam niyang ang pinakamahalaga ay ang mga hakbang na tinatahak niya ngayon at ang desisyon na piliin ang sarili bago ang lahat ng iba. Hindi ko alam kung anong mangyayari pagkatapos nito, sabi ni Lixia sa lalaki habang naglalakad sila sa tabi ng isang maliit na kalsadang patungo sa isang park. Hindi ko alam kung handa na ba ako. Ang mga salitang iyon ay lumabas nang hindi niya iniisip, parang isang pagsabog ng lahat ng mga takot at pangarap na nagbabadya sa kanya. Ang lalaki ay hindi sumagot agad, ngunit ang presensya nito ay parang isang buo, hindi nagmamadali, hindi nagmamanipula, kundi tahimik na nagsasabing magsimula sa unang hakbang. Wala namang madali sa mga bagay na mahalaga, sagot niya. Ang boses ay matatag, ngunit may halong kabigatan. Pero alam kong kaya mo, magtiwala ka sa sarili mo.
Bakit ka nagsasakripisyo para sa akin? Tanong ni Lixia, hindi nagsasabi ng galit, kundi ng isang uri ng pagka-baffled na hindi pa niya natutuklasan. Hindi niya alam kung bakit siya nakakaramdam ng ganoong tanong sa loob niya. Ngunit sa pagkakataong iyon, ramdam niyang may isang bahagi ng puso niya na hindi kayang sagutin ito. Ang lalaki ay huminto sandali. Tinitigan siya ng mahaba at ang mga mata nitong puno ng kabigatan ay hindi umiwas. Sapagkat ikaw ang unang tao na ipinakita sa akin ang totoong pagkatao nila. Sagot nito sa wakas. Hindi mo kailangan magtago at hindi kita pipilitin. Ang magagawa ko lang ay suportahan ka habang natututo kang tanggapin kung ano ang meron ka at kung ano ang kaya mong gawin. Walang sumunod na sagot si Lixia, ngunit ang bawat salitang binitiwan ng lalaki ay tila may bagong linaw sa kanyang mga mata. Tila ba ang mga tanong at takot na matagal na niyang tinatago ay nawawala. Unti-unting natututo siyang yakapin ang mga bahagi ng kanyang sarili na hindi niya kayang tanggapin noon. Ang mga sugat ng nakaraan na sa tingin niya ay magpapatuloy sa pagnanakaw ng kanyang kaligayahan ay nagsimulang gumaling, hindi dahil sa mga salitang sinabi ng lalaki, kundi dahil sa lakas ng loob na ipinakita niya sa bawat hakbang na kanyang tinatahak. Ang buhay natin ay hindi perfect, sabi ni Lixia. Ang boses ay may kasamang lihim ng ngiti. Pero siguro, ang pinakamahalaga ay natututo tayong maging mas mabuti sa kabila ng lahat ng nangyari. Bilang isang hakbang at pagkakataon na magbago, sagot ng lalaki. Ang tono ay tahimik ngunit puno ng tiwala. Tama ka, hindi perfect ang lahat, ngunit ang bawat hakbang ay may halaga. Nang marating nila ang isang maliit na bench sa park, huminto sila at naupo. Ang hangin ay malamig at ang mga puno ay tahimik na sumasabay sa pag-ihip ng hangin habang ang mga ilaw sa paligid ay nagiging mas malabo sa kadiliman ng gabi. Ngunit sa lahat ng iyon, naramdaman ni Lixia na may pag-asa. Isang pag-asang hindi na siya takot pang tahakin ang bagong landas na inilatag ng kanyang mga sarili. Sa ilalim ng mga bituin na ngayon ay nagsisimulang magningning sa kalangitan. Si Lixia ay nakatanggap ng isang bagong simula. Hindi ito isang pagwawakas ng nakaraan, kundi isang pagkakataon para magtulungan at magpatuloy. Ang kanyang buhay ay nagsimula ng magkaroon ng bagong direksyon at habang ang kanyang mga kamay ay naglalakbay sa mahahabang kalsada ng buhay, handa na siyang tanggapin ang mga darating na pagsubok. Dahil sa gabing iyon, sa kanyang tabi ay ang isang tao na hindi umiiwas sa sakit, hindi nagtatago sa takot, kundi isang taong nagsisilbing gabay na magsisilbing lakas sa bawat hakbang na tatahakin nila. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa amin, sabi ni Lixia, habang ang mga mata niya ay naglalakbay sa kalangitan, pero sigurado ako na hindi na ako mag-iisa. At sa isang iglap, natutunan niyang wala nang mas mahalaga kundi ang hakbang na ginagawa niya sa kasalukuyan, ang pagbuo ng bagong mundo para sa sarili. Hindi perpekto, hindi laging madali, ngunit puno ng pag-asa at pagmamahal. Mula sa kanilang tahimik na pag-upo sa bench sa gitna ng parke, si Lixia ay natututo ng isang bagay na matagal na niyang tinitanggi, na ang hinaharap ay hindi palaging kontrolado, ngunit ito ay isang serye ng mga hakbang. Bawat isa ay nagdadala ng bagong pagkakataon na magbago. Ang buhay na iniisip niyang isang serye ng pagkatalo at pagsuko ay unti-unting nagiging isang mas matatag na hakbang patungo sa sariling kalayaan. Habang ang hangin ay unti-unting humihina at ang mga bituin sa kalangitan ay nagsimulang magningning ng mas maliwanag, ramdam niya ang isang pagpapawi ng bigat na matagal na niyang pinapasan. Kahit na ang mga tanong tungkol sa kanyang pamilya, sa mga relasyon na nasira at mga pangarap na hindi natupad ay patuloy na bumabalik sa kanyang isipan. Natutunan niyang yakapin ang mga ito. Hindi na siya natatakot sa mga tanong na hindi kayang sagutin. Dahil sa gabing ito, siya ay natututo ng isang bagong kalayaan. Ang kalayaan na tanggapin ang lahat ng aspeto ng kanyang buhay, kahit na ang mga sugat na matagal niyang itinago. Ang lalaki sa kanyang tabi ay tahimik pa rin, hindi nagsasalita,
Ngunit si Lixia ay alam na ang katahimikan na ito ay may dalang kabigatan na hindi nasusukat ng mga salitang wala pang kalakip na aksyon. Ang lalaki ay hindi ang sagot sa lahat ng kanyang mga tanong, ngunit siya ay naging isang gabay sa isang landas na matagal niyang iniwasan, ang landas ng pagtanggap sa kanyang sarili at ng mga bagay na hindi niya kayang kontrolin. Alam mo, sabi ni Lixia, ang kanyang boses ay mas malambot kaysa kanina. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang susunod na hakbang. Hindi ko alam kung saan tayo pupunta. Ngunit bago siya makapagpatuloy, ang lalaki ay tumingin sa kanya at ang kanyang mga mata ay puno ng kabigatan. Ngunit may mga pangarap na nag-aalab sa mga iyon. Mga pangarap na hindi pa nila kayang abutin. Ngunit alam niyang kaya nilang maglakbay patungo roon. Hindi mo kailangang malaman ang lahat ngayon, sagot ng lalaki. Ang kailangan mo lang ay magtiwala na may mga bagay na darating sa tamang oras at sa bawat hakbang na ginagawa mo, makikita mo ang mga pagkakataon na magpapakita. Muli, natutunan ni Lixia na ang pagtanggap sa sarili at sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay ay hindi nangangahulugang isang bagay na hindi kayang pagtiisan. Hindi niya kailangang magkaroon ng lahat ng sagot. Hindi niya kailangang tiyakin ang bawat hakbang na gagawin niya. Ang pinakamahalaga ay magpatuloy at magkaroon ng tapang na magtiwala na sa bawat hakbang, unti-unti niyang matutuklasan ang kanyang lakas at ang mga bagong landas na bubukas para sa kanya. Hindi na siya nagmamadali, hindi siya natatakot. At sa halip, siya ay natututo ng mabuhay ng may pag-asa. Kahit na ang mga darating ay puno ng hindi tiyak na mga sagot. Salamat, sabi ni Lixia. Ang mga salita ay simple, ngunit may kasamang kasiyahan na matagal na niyang inaasam. Salamat sa pagtulong sa akin na makita ang landas na hindi ko kayang makita mag-isa. Ang lalaki ay ngumiti ng bahagya, hindi ng isang ngiti ng tagumpay, kundi ng isang ngiti ng pagkakaintindi. Hindi ko kailangan ng pasasalamat, sagot nito. Ang boses ay tahimik, ngunit may kasamang pagkakaalaman kasi ikaw mismo ang nagbigay sa sarili mo ng pagkakataon. Nagpatuloy ang katahimikan at sa bawat sandali na yon, mas naramdaman ni Lixia na siya ay may lakas, lakasan ng loob na hindi nakasalalay sa iba, kundi sa sarili niyang desisyon na magpatuloy. Hindi pa siya sigurado kung anong hinaharap ang naghihintay. Ngunit sa gabi ng ulan at mga bituin, natututunan niyang tanggapin ang lahat ng mga posibilidad. Ang mundo ay patuloy na magbabaybay sa mga pagninilay, ngunit siya ay handa ng maglakbay kasama ang sarili, maging sa mga gabing madilim, sa mga hakbang na hindi tiyak, at sa mga pagkakataong magpapakita pa lamang. Nang magtakip silim ang gabi, ang hangin ay muling humaplos sa kanilang mga mukha. Hindi si Lixia ang lumisan sa pag-iisa, hindi na siya ang batang nawawala sa kanyang sarili. Sa gabing yon, sa ilalim ng mga bituin, natutunan niyang lumikha ng kanyang sariling landas, isang landas na walang garantiya, ngunit puno ng mga pagkakataon. Ang mga bituin, sabi ni Lixia, tinitingnan ng kalangitan, ay hindi palaging makikita sa buong gabi, pero ang liwanag nila ay maghahatid sa atin ng mga bagong araw. Ang lalaki, tahimik na tumango. At sa huli, ang katahimikan ay hindi na nagtatago ng takot, kundi ng bagong pag-asa na patuloy na magsisilang ng mga bagong hakbang. Ang mga araw na sumunod sa gabing iyon ay nagsilbing bagong simula kay Lixia. Habang ang mundo ay patuloy na umiikot, siya ay natututo ng isang bagay na matagal na niyang tinitanggi, na ang bawat hakbang ay may kahulugan at hindi kailangang magmadali. Hindi siya nagmamadali na matutunan lahat ng sagot dahil natutunan niyang yakapin ang hindi tiyak at ang mga tanong na wala pang sagot. Kasama ang lalaki sa tabi niya, nagpatuloy siya sa paglalakbay, hindi dahil alam niya kung saan siya patutungo, kundi dahil natutunan niyang magtiwala sa bawat hakbang na tinatahak niya, kahit hindi alam ang lahat ng mga hakbang na susunod. Habang ang buhay ni Lixia ay nagsisimulang magbago, patuloy siyang tinutulungan ng lalaki na makita ang mga posibilidad sa hinaharap. Hindi siya pinipilit na magdesisyon,
Hindi siya pinipilit na magtakda ng mga tiyak na plano, ngunit ang presensya ng lalaki ay nagsilbing gabay. Sa kanyang tabi, si Lixia ay nagsimulang matutong magtiwala sa sarili, sa kanyang kakayahang magbago at makapagpatuloy, at sa bawat hakbang na tinatahak nila, naramdaman niyang hindi siya mag-isa. Isang hapon, habang naglalakad sila sa isang mas tahimik na kalsada, nagtanong si Lixia sa lalaki, "Ano ba ang hinahanap mo sa akin?" Ang tanong ay lumabas ng hindi niya inaasahan, at ang sagot ng lalaki ay hindi agad dumating. Huminto siya, tumingin sa kanya, at sa isang sandali ng katahimikan, sumagot siya ng isang simpleng, "Tinutulungan kita dahil nais kong makita kang buo, Lixia. Hindi ko alam ang lahat ng sagot, ngunit alam kong mayroon kang lakas para magpatuloy at hindi ko nais na mawala ka sa gitna ng lahat ng pagsubok." Ang mga salitang iyon ay nagsilbing panghuling himig ng pag-asa para kay Lixia. Hindi na siya nagtanong pa, hindi na niya kailangan pang malaman ang bawat detalye ng dahilan ng lalaki. Dahil sa bawat hakbang, ang pakiramdam ng pagiging buo ay naging mas totoo. Hindi niya kailangan ng sagot mula sa ibang tao. Ang pinakamahalaga ay natutunan niyang tanggapin ang sarili, at yun ay sapat na. Dahil sa mga araw ng magkasama nilang paglalakbay, si Lixia ay natututo ng mas makilala ang sarili, at natutunan niyang hindi na kailangang magpaliwanag sa lahat ng oras. Ang pagpapatawad, ang pag-unawa, at ang pagtanggap sa sarili ay nagiging mga hakbang na mas madali ng tahakin. Hindi na siya natatakot na magkamali, at hindi na siya natatakot na maglakbay ng mag-isa, sapagkat natutunan niyang may mga pagkakataon na ang pagiging mag-isa ay isang uri ng kalayaan. Ang hindi inaasahang pakiramdam ng pag-asa na siya ay may kakayahang magpatuloy ay naging tunay na lakas sa kanya. Nagsimula siyang magtiwala na kahit ang mga hindi inaasahang bagay ay nagdadala ng mga pagkakataon, at sa bawat hakbang, natututunan niyang magtiwala sa proseso ng buhay. Walang garantiya na walang pagsubok, ngunit natutunan niyang maging bukas sa mga bagong posibilidad. Isang gabi, habang naglalakad sila sa park na madalas nilang pinupuntahan, huminto siya at tinitigan ang langit. "Gusto ko nang maging masaya," sabi niya ng malumanay, hindi nakatingin sa lalaki, kundi sa mga bituin sa itaas. "Hindi ko alam kung paano, pero gusto ko lang matutunan kung paano maging masaya." Ang lalaki ay tumingin sa kanya, at sa mga mata nito, nakita niya ang isang uri ng pagkakaintindi na matagal niyang hinahanap. Minsan, ang kaligayahan ay hindi matatagpuan sa mga sagot. "Lixia," sabi ng lalaki, "ang kaligayahan ay matatagpuan sa bawat hakbang na ginagawa mo patungo sa sarili mong kalayaan." Sa mga salitang yon, parang may isang bahagi ng kanya ang napawi. Walang pangako, walang garantiya, ngunit ang simpleng hakbang patungo sa pagkatuto at pagtanggap sa sarili ay nagsilbing tunay na kaligayahan. Hindi niya kailangang maghintay ng perpektong panahon o sitwasyon, kundi magpatuloy sa paghakbang nang may tiwala na ang bawat hakbang ay nagdadala ng bagong simula. Ang gabing iyon ay natapos ng tahimik, ngunit ang mga bituin ay patuloy na nagniningning, at si Lixia ay natutunan na ang tunay na kaligayahan ay hindi nakasalalay sa kung anong mayroon ka, kundi sa kung paano mo tinatanggap ang bawat hakbang ng buhay. "Walang perpektong hakbang," sabi ni Lixia sa lalaki. Ang boses ay mas puno ng tiwala ngayon, ngunit lahat ng hakbang ay may halaga. At sa gabing yon, natututunan niyang tanggapin ang bawat hakbang, bawat pagkakataon, at ang mga susunod pang araw ay magiging isang patuloy na paglalakbay. Hindi perpekto, ngunit puno ng bagong pag-asa.